Nasa mindset ko na walang tatagal sa ugali ko. Selosa ako, praning, topakin, halos oras-oras yata ay galit ako. Kahit na maliit na bagay ay kinagagalit ko. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ko mapigilan. Single mother ako since 2020. Turning 18 ako that time. Grade 12 kami nang mabuntis ako ng boyfriend ko. At first ayaw niya sa bata and he insists na ipalaglag daw. 7 months na yung tiyan ko nun but I refuse. December 2017 nang ilabas ko ang baby ko and still wala man lang pinakitang care ang ama niya. Then after that ay dun kami umuwi sa bahay nila. Nung time na nasa kanila kami, dun ko nakita na walang kwenta ang naging tatay ng baby ko. Na ultimo panggatas at diaper ay hindi siya makapag-provide. Na puro na lang sa parents niya or sa parents ko. Na never siyang nagbigay ng pera sa akin. Na ultimo panggastos ko sa parents ko pa ako humihingi. Dahil ang pera ay nauubos lang sa kanyang mga bisyo. Na hindi nga niya mabuhat yung anak niya kahit marinig niyang umiiyak at gustong magpabuhat sa kanya. One time na open ko yung cellphone niya at ang katext niya ay yung ninang ng baby namin. Na which is ex niya rin. Na ginawa niya yon while kami pa. May mga nabasa ako na sweet convo nila at ang sabi niya ay niloloko niya lang daw yon. Na kasi nga daw ay naboboard siya. I confronted the girl and then sabi niya yung boyfriend ko daw yung nagte-text sa kanya. Text pa lang kasi noon at hindi pa uso yung messenger. Tinanong ko rin naman yung boyfriend ko at ang sabi niya i-stop na daw niya yun. So ayun na nga, tinigilan na rin niya yung ninang ng baby namin. Then after a month ay ibang babae naman ang nililigawan niya. Ang malala ay friend din ng ninang ng baby namin. Ako naman tong si tanga ay hinayaan ko na lang. Gusto ko kasing buo yung pamilya na nakalakihan ng baby ko. Nawala rin naman akong feelings sa kanya. Na para sa baby na lang talaga. Year 2020 ay bumalik ako ng school at college na ako noon. And ang sabi ko sa kanya, hindi na ako uuwi sa bahay nila at susustentuhan na lang niya yung baby namin. Pero ang sagot niya sa akin, bakit ko susustentuhan yan? Ano bang pakialam ko dyan? Nagpanting yung tenga ko nang marinig ko yan. And I decided na hiwalayan na lang siya. Simula na magkahiwalay kami, never siyang nagsustento na sa bata. Nag-aaral pa ako that time at ang anak ko naman ay nasa parents ko. Year 2022, I met someone through Facebook. Sinabi ko lahat-lahat yung ugali ko sa kanya. Like mainitin ng ulo, madaling magalit, maduda, selosa, mapanakit, nangungurot, nangangagat at nanghahampas. At advance ding mag-isip. Takot na kasi akong maloko ulit. Yung bang feeling na anytime ay maloloko na naman ako, yung ganon. But still, nagpumilit pa din siya hanggang sa ayun na nga minahal ko na rin siya. He cares a lot sa baby ko na nagpakaama siya sa baby ko. At doon lumambot yung puso ko. Lalo na pag nakikita kong masaya rin ang baby ko sa tuwing kausap niya yon sa phone. But people change talaga. Bigla siyang nagbago na aminado rin ako ng dahil yun sa akin. Dahil nga sa ugali ko na hindi ko maiwasan. Hindi na niya nakaya yung ugali ko na sinabi ko sa kanya. Raning na nga siguro ako. Nasa mindset ko kasi na anytime na pwede niya kaming iwan. Na hindi ko maalis sa isip ko yung mga what ifs ko. Like makahanap siya ng single, yung hindi single mom. What if makakilala siya ng mabait at maganda? What if na mas sumaya siya sa iba, etc. Then 2023 dumating na sa point na nakipaghiwalay na siya sa akin. Na hindi na daw niya kaya. Masakit sobra pero alam kong kasalanan ko. Umaasa ako na ma-handle niya yung ugali ko dahil una pa lang naman ay sinabi ko na yon sa kanya. Hindi ko nga kasi maiwasan. Na nga yata ako. Then after break up ay nakikipagbalikan na naman ulit siya. Pero laging nauuwi sa pag-aaway ang usapan namin and nasasabihan niya rin ako ng masasakit na salita. Like ang landi-landi ko raw, raw ako na kasyong hindi na daw ako talaga dapat binalikan. Eh wala naman akong ginagawa ng mga nakakachat ko lang naman yung mga nasa GC namin. 2024 ay graduate na ako. Nagparamdam yung isang guy na kesyo tanggap na niya yung anak ko at kung anong ugali meron ako. Mabait siya, green flag at never siyang nagreklamo sa ugali ko. Ganung ugali pa rin ang meron ako pero mas lumala. Nung nalaman ko na ayaw ng family niya sa single mom kaya ayun hindi naging kami at tinaboy ko na siya. Ngayon nga ay may work na ako at yung ka-work ko naman ang nangungulit sa akin. At first hinahayaan ko lang kasi nga work naman talaga yung pinunta ko doon at hindi naman ang ka-work. And alam ko na hindi naman talaga siya tatagal sa ugali ko. Hanggang sa nag-December at pinaluwas ko na rin yung anak ko para dito na lang mag-celebrate ng birthday niya. Simba, gala, kain sa labas lang naman. Pero at least magkasama naman kami. Nakasama ko rin yung ka-work kong guy na nangungulit sa akin which is hindi ko alam na kasama siya. Inaya lang kasi kami ng ka-work namin na magsimba sa Baklaran. Then namili kami after. Nung time nakasama namin siya para silang magtatay ng anak ko. Never niyang binitawan ng anak ko to the point na mas gusto pa ng bata na siya yung kasama. Binibili niya na kung ano man yung gusto. Na kahit na nga against ako pero ako po yung pinapagalitan. Na makapalang mukha feeling tatay. Kinakarga niya pag napapagod na yung anak ko na parang ako na lang yung alalay sa kanilang dalawa. Sabik sa ama kumbaga. After ng Baklaran ay nagkasama ulit kami sa Moa Robinson. And same scenario na alalay na naman ang labas ko. Then after noon ay back to work na ulit. Akala ko titigil na si Guy. Akala ko titigil na siya ng pangungulit sa akin hindi pa rin pala. Gusto na niyang makasama yung anak ko na gusto niya raw maging anak yung anak ko. Na kasi
kasi nga raw ay sobrang lambing na ganun naman talaga yung anak ko sa mga tito niya. Ganun yata talaga kapag sabik sa ama, never kasi niyang naranasang magkaroon ng tatay. Kaya ako naman ay nasa mindset ko na walang tatagal sa ugali ko dahil nga sa silosa ako praning topakin. Na halos oras-oras yata ay galit ako na kahit sa malit na bagay ay kinagagalit ko na hindi ko alam kung bakit hindi ko yun mapigilan. Mami Lens, ano ba yung dapat kong gawin? Bigyan ko ba siya ng chance or wag na? Kasi hanggang ngayon ay nag-i-stay pa rin siya kahit anong gawin kong taboy sa kanya. Pananakit, kagat, kurot, sapak, suntok. Mami Lens, need ko ng advice. Letter sender, Kailan ng Manila. Nagpabuntis ka kamo ng walang feeling. Tapos kukuha kayo ng ninang ex-girlfriend pa. Diyos ko po, Rudy Marimar, ginawa niyong laro yung mga seryosong bagay. Kung ganyan ang ugali mo na nakakaumay, wag mong i-expect na itatrato ka ng tama palagi. Kasi the way ng attitude meron ka, bibihira yung makakatiis sa ganyan. Nasa sayo kung babalikan mo kasi desisyon mo naman yan. Kaso lang kung babalikan mo tapos ganyan yung trato mo. Kung hindi mo mahal, manahimik ka na lang. Pa-special ka masyado na feeling mo lahat ng lalaki mag-a-adjust sa'yo. Wag ka na lang mag-anak para sa huli kung iwan ka man at least hindi na dagdagan. Hirap din kasi yung ganyang ugaling meron ka. Kaya ka nagkaganyan kasi nga sa murang edad mo nakipagrelasyon ka na. So yung trust issues mo sa katawan nagkaribok. Hanggang ngayon ngay dala-dala mo tamang duda ka na. Tandaan mo na hindi lahat ay kayang mag-adjust. Swerte mo kung kaya, di ba? Kasi attitude mo na yan pag nagdilim ang paningin sa'yo walang sisihan. Kung ganyan ka't hindi mo mabago, nakakaawa rin yung anak mo sa huli. Hindi naman pwedeng anytime may good mood yung partner mo, diga? May times din talaga na bad mood, baka hindi ka matansya. Tapos sa huli, ikaw pa yung galit. Isang wow naman dyan.